We are CST Publishing Incorporated! Welcome back! Magandang gabi! Pagpalang gabi sa inyong lahat, mga kapatid. Good evening. Ayan. Hello, good evening Teacher Cristel and Teacher Mikay. And good Ayan, evening, kamusta? viewer. Yes. At sa ating mga viewers natin and Yes. listeners, good evening po sa inyong Good lahat. evening, good morning, good afternoon. Kung saan man nila tayo ngayon napapanood. Yes. We believe meron din tayong mga viewers na nasa international naman. Diba? So kung anong time po kayo, ayan, isang mapagpalang araw po sa bawat isa. Ayan. So kumusta naman po ang bawat isa? Comment down below. Lagi po namin itong sinasabi, no? Wag po kayong mahihiya na mag-comment. Ayan. Yeah. Magtanong. May right man ba nito? Yes! Sponsor. So, tama-tama nung mga nakaputi tayo for today's Oo. video. Bakit nga Ayan. ba tayo nakaputi ngayon? Oo. Ano bang meron? Ganda ng puti, no? Pure na pure. Bright na bright. Yes. Diba? Parang ano lang yung light bulb, no? Puno nang yung, pag may idea ka bilang, oh, diba? Pag meron kang naisip na, Lakas makatalino, gano'n. yes! So, tama-tama, no? O, talino, at saka ano, pagbigay karunungan. Speaking of karunungan, ayan, Yes, oo. yan ang ating tema sa month na ito. No, it's been a while since we had, Kailan ba yung last ano natin? parang last time yung nagtawanan tayo ng nagtawanan ng Before bongga. Christmas? Parang, hindi, Christmas po ata. Tama. December. December. Yan. Okay, before Christmas on the month of December. Basta ganon. So, dumaan. 2 months. Yes, January, February, and then ngayon, Marso na. Grabe, Na-miss praise the namin kayo. Lord. Yes. Sobrang na-miss po namin ang bawat isa sa inyo. Kaya please, wag po kayong mahiya na makipag-interact sa amin. Comment down below po. Any questions? Questions And agad? share this Oh, live yes. with the Mhm. hashtag CSTE Live. Please po, please do share our live. And then, pwede po kayong mag-comment ng hashtag CSTE Live once na nakapag-share na po kayo sa amin. Pero before that, speaking of share, salamat sa Lord sa kanyang grace sa mga followers, likers, and subscribers natin. Ngayon po, meron na tayong 1.2K na like sa ating Facebook page. Wow. At meron din po tayong 1.3K followers sa Facebook. Wow! At Praise the Lord. syempre, meron din tayong 1,357 na YouTube subscribers! Grabe! Grabe, yung taas nung biglang yung biglang taas ng ating subscribers, kitang-kita. No, salamat po sa inyong pagsuporta. Again, our talaga vision and mission talaga is to share Yes. natin ang gospel, no, na ituro natin ang Christian education, no, sa mga tao of all ages, para naman po to sa lahat, no. So ayun, kumusta naman po kayo for this past few months? Oo nga, Sir nagdaan kasi yung bagong taon, Yes. tapos February, yung month of pag-ibig. Yes! Mga tama. pag-ibig. Parang sunod-sunod yung may mga kahinan portion. Oo. Nakapag-diet ka na ng onte, tapos balik ulit sa kainan. Kumusta naman ba yung adjustment dun sa part na yun? Sa akin, okay lang naman, no? Talagang salamat sa Panginoon kasi itong taon na to, talagang nakita ko yung pagkilos ng Panginoon at yung paggabay niya sa lahat ng ginagawa namin. At ako, personally, sa ministry at sa trabaho, nandoon talaga yung wisdom na binibigay ng Panginoon. Wow, praise the Lord. Si Teacher Mikay. How about you, Teacher Mikay? Madaming pinagdaan na dami eh. Kasi nga tagal din eh. Pero salamat sa Panginoon dahil binibigyan niya tayo ng kalakasan from His Word, na nakakawa tayo ng karunungan doon para harapin yung mga problema, mga trials, mga pagsubok sa ating buhay na nakakapagpatibay din sa atin at of course sa pagtitiwala natin sa Panginoon. Oh. Parang tayo, malaban. Laban Sa lang. biyaya ng tama. Panginoon. Fighting. Tuloy-tuloy lang, Tuloy no? lang ang laban, So ako naman po, by God's grace, no, salamat sa biyaya ng Panginoon sa araw-araw ating buhay. Patuloy na merong tinuturo ang Panginoon. No? I've been through sa mga alalahanin, isipin, mga
pagsubok nitong mga nakakaraan. Pero ang prayer ko nga, Lord, give me wisdom. Give me wisdom and guidance. Kung saan mo po ako ililid. Na sa aking buhay, ikaw yung mag-glorify ko. Saan mo man po ako ilagay. Yung gano'n na parang this past few weeks and months talagang yung ang daming pinaparealize sa akin ng Lord and pinapa-reflect. Of course, sa kanyang banal na salita. No? Kasi doon tayo makakakuha talaga ng guidance. Makikita, malalaman natin yung kalooban ng Panginoon, yung wisdom and sa kanyang salita. So, salamat po sa mga nagko-comments. Ayan. Yes. Na Meron na tayong 20 million viewers. Wow! 21 million. Pwede natin. Alright. Counting. Ayan. I-shout out natin sila. Hindi po may mga pwede tayong Ito, i-shout out. nandito Ayan. si Reverend Sir Mark. Nelson Dangan. Ay, hello. Ayan. Former, Thank you for watching. Gensec po, ng Hello po. GAPCP. Hello po, Ayan, good evening. po. Blessed Pastor evening Nelson po. Dangan, good evening Ganun din po. si Sir Marvin. Ayan, sina Sir Marvin, nanonood. Nung nakaraang lang live natin, nandito Namiss sila. Yes. tayo. Yes. Si Kuya Meron pa. Cornel. Ayan, si Kuya Cornel. Hello po. Po, Sir Cornel, good Ayan. evening. Tapos meron pa po ata na na naka-hide. Ay, hindi Ayan. pala naka-hide. Ayan. Hindi ko ma... Ayan. Siguro. Ano? Ayan, si Brother Jigs. Jigs na lang. Ayan. Yan, a friend of ours. Ayan. Oh. Ayan, meron pa si Pastor Jose. Hello po. Si Sis Christina. Hello, Hello po. po. Good evening po sa Good inyong evening. lahat. Ayan. Ayan, Akala pati ko sa US, meron hindi din pala tayong nakita. viewers. Hindi pala, hindi ko ma-update. Kaya pala. Ayan, naglilitawan na sila ngayon. Kakabukas ko lang din kasi. So, ayan. Hello po sa inyong lahat. Thank you so much po for watching. Please don't forget to share our live with the hashtag CC Live. Yes. Ayan. At anong mangyayari ba? Bakit ba tayo nagpapakasya Kaya nga, sa Teacher kanila? Mikay. Anong meron? To win the raffle, of course. Ayun ang Yes. gusto ko eh, may parapol. Yes, no? may parawal tayo siguro. Para yun yung isa sa mga exciting Forever part. yan ng si Easy Live yung Yes. raffle. Yes, lagi tayong may paraffle. So, anong meron sa ating paraffle for today's video, Ate Mikay, Teacher Mikay? Of course, you have a chance to win. May 5 po na mananalo. Mananalo. We will have 5 winners sa mga sharers po natin. At ang mga mapapanalunan nila ay tumataginting na May taginting, no? Gusto ko yan. fruits natin. Ayan Ay, yung kasama fruits yan. natin. Ayan, ipakita natin yan. Since, Then we want you to be healthy. yan, tama kasi nagdaan na yung mga Yeah. yung Pasko, yung bagong po. taon. Oh. Wow, tamang-tama no, summer na. Yan na yung So ito yung fruits. mapapanalunan. 5 po sila. Yes, sila. lima. May pa-prutas at may pa Book din. CECE book. Ayan. So, ano ang rule natin dyan, Teacher Mikay? Of course, palagi po. PM is the key. Yes. Sa aming Facebook page lang po ay mag-message lang po kayo ng raffle winner, complete name, address, and cellphone number. Ayan. Please don't forget po, once na kayo po ang makuha sa ating raffle draw, ay agad-agad po kayong mag-message sa amin. Within 24 hours, kailangan po ay nakapag-message na po kayo sa amin. Kasi sayang naman po, mapo-forfeit po Yes. yung inyo pong Yes. pagkapanalo if lumampas po tayo ng 24 hours duration. So ano po. pang hinihintay ninyo? I-share nyo na ang ating live ngayong gabi with the hashtag CC Live. Wow! So, grabe. Ngayon, kanina napahapyawan na natin because yung tema ng ating tawag nito, ating mga naging show is about hindi na ako kakanta. Ang ganda kasi, na-LSS ako eh. Karunungan. Didiretso pa na sana. It's about Karunungan. karunungan or sa English ay Wisdom! Okay, Ano yun? naalala ko lang, Teacher Mikay and Teacher Cristel, no? Nung ako ay elementary, meron akong subject teacher na ang pilido niya ay karunungan. Wow. Ay, wow! Oo, talagang, amazing. oo, hindi ko alam kung nasaan na po siya. Siguro, shoutout ko na lang din, no? Si ma'am, no, na sa Landayan, San Pedro, Laguna, elementary, no? Na teacher ko po na si Mrs. Karunungan. Wow. O, Ganda. diba? Talagang, full of wisdom. At pati apelido niya ay karunungan. Wow. I bet madami po kayo natutunan sa kanya. Of Hindi course lang naman. knowledge, kundi Oo. pati rin yung wisdom. Yes. So, Oo, ano yung pang karunungan. hinihintay natin ngayon? Ito na, Teacher Mikay at Teacher Cristel. I'm so excited to introduce our guest speaker o yung ating special guest for tonight. Wow.
Ayan. Exciting. Siya po ay kakilala ko rin, kaibigan, at parehas din sa PTSD nag-aral, batch Oo nga. 2010. Yes. Okay, at talagang dahil pinagkalooban siya ni Lord ng puno ng karunungan, siya ay nagtapos ng may karangalan. Wow, Okay, praise siya po the ay Lord. graduate ng cum laude. Wow. Nagtapos ng may karangalan at cum laude Praise the po. Lord. Batch 2010. At ngayon, actually, parang kailan ba yon? Parang January or February, first week ng February, nag-meet din kami. Talagang alam mo, every time na may chance na nakakausap ko yung ating special guest for tonight, talagang merong wisdom from God. No, yung talagang, alam mo, ang dami niyang pinagdaanan, ang dami ring bagay na nangyari sa kanyang buhay, pero nanatili siya sa kanyang pananampalataya sa Panginoon at ipinakita ni Lord yung kanyang katapatan sa buhay ng ating guest speaker. Kaya, siya rin ay nag-aral ng MA in Guidance Counseling sa De La Salle, Dasmariñas. At ngayon, ito na talagang I'm so proud and happy na talagang ipakilala siya bilang CEO ng Kids and Play Tutorial Center. So mamaya gusto kong mas ma-enlighten tayo at ma-encourage din kung papaano ba nagsimula, ano yung mga pinagdaanan at kung papaano si Lord kumikilos through Kids and Play Tutorial Center. Kaya ano pang hinihintay natin? Tawagin na natin ang ating special guest for tonight. Walang iba kundi si Miss K. Gonzalez Ilizar! Hello, Teacher K. Good evening po. Welcome po sa ating CEC Live. Good evening po, Thank everyone. you for allowing us. Yes. Finally. Our- Diba? Parang lang, no? Kailan lang daw Teacher K? Amazing. So, salamat po sa pag-unlock sa aming imbitasyon. Tagalog. Dito po sa ating CEC Live. Huwag po kayong mag-alala, hindi po kayo nasa hot seat. So, ano po tayo ngayon? Mag-uusap tayo ng about po sa karunungan, ng may karunungan. And we are excited to hear, to listen, and hear po yung mga insights nyo about po sa Kids and Play and Yeah. yung sa inyo pong personal na experiences, no? Yung God-given wisdom po sa inyo. So, ano pang inantay na natin? Siyempre, umpisahan na ni Teacher Mika yan. Number 1 po, what motivated you to start a tutorial center? Was this a childhood dream? Tell us the humble beginnings of your school po. Ayun. So, first question, parang ang bigat na. Sarili lang, no? So, number 1, I'm very glad to be here. Actually, this is a dream come true. Kasi I was a volunteer of CECE Christian Ministry. Ngayon, CECE Publishing. So, ano siya, after more than a decade, I can't believe that the Lord has placed me here. Kasi na-imagine ko na siya long time ago na I will be one. For some reason, no? Hindi dahil I'm so proud. I mean, yung ibang klaseng proudness yung nararamdaman ko. Pero yung natutuwa ako because over the years, yung CECE, yun na rin pala yung taon na nandito siya. Kasi when I graduated, actually, si Ma'am Michelle pa ang nag-edit ng aking narrative when I was in my 4th year. So, I was so grateful sa kanya. Tapos hanggang ngayon, ito na pala yung tinakbo ng Praise ng God. aming pagsasama. So, I'm very grateful CECE Publishing. So, masayang-masaya talaga yung puso ko. Kaya naman nung sinabi yun yung na-receive ko yung message na yun, it's really a blessing from the Lord. So, no hesitations. Wala nang I will check my schedule. Ito ay sobrang opportunity kasi mahal ko si Ma'am Mitch, mahal ko ang ministry. So, yun. Yung back to the question, kasi baka makalimutan ko mamaya. Back to the question. Ay, by the way, let me correct pala si Pastor Robin kasi I did not graduate. Sana cum laude nga ako or magna cum laude. No? How I pray. But I received a special award talaga. And that is, kasi dalawa lang yung binibigay noon. Parang, if I'm not mistaken. Kasi Para sa akin kasi cum laude.
Yung shock sa face ni Robin. Teacher Vic, kay Teacher Crystal, ma-share ko lang, no? Kasi parang may malaking factor din habang ako yung nag-aaral. Kasi nagpang-abot kami, first year ako noon, tapos fourth year si Teacher K. Yeah, Tapos oo. every time na busy lagi siya sa library. Tapos lagi kong chine-check ano yung mga books na inaano niya. Yung parang, ako kasi parang pag na-observe ko yung isang tao na parang somehow makatutulong sa akin or makaka-encourage sa akin, talagang, sabi ko, Lord, yung ano, paano bang makaka-encourage sa'yo? Yung parang ganun. Kaya Like, parang, you're- akala ko nung during graduation, Teacher Gay, totoo. Yeah, Pero, oo. May akala ko distinction. May award ako. I think this is the special award that the PTS gave me. It was unexpected. Hindi ko talaga alam na may award ako ng graduation, and even my parents, my brother, kasi kasabay ko na graduate yung brother ko, if I'm not mistaken. Meron palang special award si PTS. At yun yung Ministry Award. Wow. So I was so humble na hindi ko talaga siya ine-expect. Parang Miss Universe. Yung gulat. Oo, parang, Organ. talaga po ba yun? I'm not expecting. Pero, yun nga, how I wish, no? Pero dun sa mga cum laude namin, I think we had 2 cum laudes nun eh. Si Sister May, shout out, tsaka si Sister Eunice Tabo-Tabo, anak ni Pastor, Tabo-Tabo. So, shout out sa inyo. Proud na proud ako dun sa mga classmates. Oh, ko na amazing. So, naging inspirasyon po pala si oo. Miss Kay kay Sir Robin sa kanya pag-aaral. Yeah, pero hindi ko pa rin nasagot yung question. Hindi ko pa rin po nasagot yung Ay, question. so na nga. At Teacher dapat chika Kay. ng atay dito. Ano nga po ulit yung question? Para kayo. What motivates you, Teacher K? To put up Kids and Play Tutorial Center. It was 2017. Pero nag-ano pa ako after graduation ko, pumasok pa ako sa private school. So I stayed there for 3 years. Grateful ako dun sa first school ko. Ang dami kong natutunan. I want to shout it out also. Caruso Christian Academy. Sobrang dami kong natutunan for 3 years. Then I jumped to isang international school. Tapos nag-corporate pa ako. Tapos sabi ko, Lord, where am I? Where was I noong time na yon? Kasi I was lost eh. Parang ang dami mong gustong gawin. But year 2017, nakita ko yung opportunity to open a business using my skill. Kasi even before, when I was in college, nag-tutor na talaga ako sa mga Korean students. Kasi nung time na yon, maraming Korean sa PTS. So, I took the opportunity na salamat din dun sa mga taong na ginamit ni Lord na sila yung nag-back up sa akin. So, kailangan mo ng English tutor. So, papakilala ko sa iyo yung kaibigan ko. So, may mga ganon. Wow. So, ibig sabihin, matagal na. Nag-aaral pa ako first year, second year. So, very studious naman ako, in fairness naman. Kasi tingin ko, yun yung isa sa mga ko talaga. Gusto kong laging nagbabasa, gusto ko nakikinig. So, alam ko na meron akong strength pagdating doon. Doon siya nag-start. Na pwede ko siyang maging business. But to give also credit, kaya ako na-inspire na mag-put up ng business kasi yung mga parents na na-meet ko. Kasi may mga nakasama ko na ini-introduce nila ako, oy, kay Teacher Kay kayo magpa-tutor. Sideline, no? Yung mga ganon. Aside dun sa trabaho ko, nag-tutor na ako. So, yung mga friends ko, yung boss ko, hindi na ako available eh. Ikaw na yung mag-tutor kay ganito. And then, I met parents na mga negosyante. Oh, I see. Ayun. So, talagang idadaling ka ng Diyos sa mga tamang tao, which was my prayer. And even my prayer up to now na, Lord, kung saan mo ako gustong dalhin, ipakita mo sa akin yung mga tao na makaka-help sa akin para dun sa plano mo for me. So, Amen. nakakatuwa kasi the Lord can use people para mangyari yung gusto niya para sa iyo. Yun nga, I met parents na mga negosyante. At sila yung nag-encourage sa akin. Na sabi nila,
shout out, nako, hindi ko pwedeng makalimutan. Ma'am Lar, si Sir Mark, tsaka sila Ma'am Pressy, si Sir Steve, mga unang nagtiwala sa akin. Grabe, parang grade 1 pa lang yata yung anak nila. Ngayon, grade na. Oo, grade 1 when I started. Tapos yung anak nila, it's not because hindi magaling yung bata. It's just, kailangan ng assistance, pero hindi ibig sabihin hindi magaling. Yes. Gusto na mas humusay, mas gumaling. So, ganun kasi nila binibigyan ng importance yung studies. But I'm not saying kapag hindi nagpa-tutor, you're not giving importance sa pag-aaral. Yung mga parents na yun, sabi nila, teacher, ay magawing business yan. Kasi nga nandun yung environment mo, So, I was so glad na na-meet ko sila. Mahalaga yung environment where you are in kasi nami-meet mo yung mga tao. So, laging after class, ang nagiging usapan namin na paano yung nangyayari sa business nila. So, binibigyan nila ako ng idea. Paano siya gagawin? Wow. And even offering na, Grabe. teacher, kung gusto mo, pwede natin kausapin si Mr. ganito para mabigyan ka ng pwesto na prime. So, syempre, ikaw parang nahiya ka, parang, sino ba ako para pagtuunan pa ng attention nila? Syempre, mga busy yan, mga negosyante, tsaka, diba, time is gold. So, pero I was so glad kasi may mga ganun silang offer na, teach, ito yung una mong gagawin, paano ka mag-uumpisa. Kasi talagang wala naman akong background ng business Wala akong background ng business. But those people, used by the Lord para makapag-put up ako. Syempre, shout out sa husband ko. Yeah. Hi, Dad Marty. Kasi yung kanyang anak din, nandito rin si Bless. Yeah. Daddy Mark, shout out. Kanina pa siya nag-aantay. Sabi niya, saan ko ba mapapanood yung CC live? Eto na, Dad. I want to also give credit to my husband kasi sinuportahan niya ako. Nung sinabi ko na hindi ako babalik muna sa regular employment. So, syempre, dapat parang sa panahon ngayon, kailangan dalawa kayo nagtatrabaho, parang ang hirap, parang pag hindi. So, ang sabi niya, go lang, I will support you. So, hindi na walang maraming discussion. So, gusto kong magtayo ng ganito. Ito yung nililid sa akin ni Lord. And my husband is really supportive all the way. So, I'm very grateful to have a husband. Isa lang po siya. Nag-iisa lang. Wow. Galing. Amazing. Praise Ang galing, no? God. Talagang ang pagkalooban ni Lord, ang Diyos ang gagawa ng kapaparaan. Magpapadala ng mga tao, i-connect ka niya sa mga tao na True. makatutulong para mangyari yung magandang plano ni Lord para sa iyo. Totoo po. At saka talagang pag niloob ng Lord, everything will fall into place Tama. Yeah, Magiging wala smooth ang makakapigil. lahat. Yes, totoo po yan. Kita natin dun po sa shinare sa atin ni Miss Kay, yung kanyang humble beginnings, no? I do believe hindi madali. Yes. May mga yan. Up to this time, hindi Yes. madali. Pero I nakita should say, up to this time, I'm telling you, hindi siya madali. Pero grabe ang Panginoon po, no? Dahil ginaid niya po kayo, binigyan niya po kayo ng wisdom, and meron siyang mga tao or instrument na binigay sa inyo na full of wisdom din. Grabe si Lord. Na nag-guide po sa inyo para talagang nyo po yung inyong business career. So, before I jump into the next question, i-shout out ko lang po, ang dami nila in all fairness, sunod-sunod kanina, no? Shout out po kay Teacher Melay. Hi, Ayan, Teacher hello po. Melay. Shout out din po Sa kay Beautiful wife. Yes! supportive. Mark Milyasor. Ayan, Mr. Mark Yeah, my Mendoza. husband. Ay, hello po. Hello My po, husband. watching in Dubai. Wow. Ito, nag-question tuloy yung husband ko. Sabi niya, Ni, naging cum laude ka ba? No, Han. Baka po may hindi siya alam. Surprise din po siya sa na yun. Trivia na yun. Ayan. At nanonood At din ang po dami. si Ma'am Glo. Yes. Asarco. Hi. Hello po. Yes po. Naku, mahal ko po yan si Shout out Prof. po. Ayan. Gloria Asarco. Yes. Yes Saka po. si Pastor Ayan. Asarco. Thank you po for watching. And then, ang dami po dito. Shout out po kay Katrina, kay Nash, kay Sir Marvin, Kay Dave. yan, hello Kay po. Shane. Kay Shane. Kay Tita Lorna. Yan, Hello Tita po. Lorna, hello po. And si Stewart. Brother Stewart. Hello po, Ayan. good evening po sa evening inyong po sa inyong lahat. So if you want to ask question po kay Miss Kay. Yes!
If follow-up questions po about the business, Yes, tutorial pwede po. center. Yeah, Weekend very na yan. willing. Very Yeah, willing to po answer questions. To answer questions si Miss Kay. So grabe nun, ngayon kasi sa panahon natin ngayon, parang simula nung pandemic, parang mas nauuso na yung business talaga. Nag-boom yung idea ng pagkakaroon ng business, especially online. So, how long has your business been operating po, Miss Kay? What are the services you offer to your po? Currently, mas dumami yung services namin. Ang bait talaga ng Diyos kasi 'di ba, parang after pandemic, parang dapat mas kukonti. Pero it's the opposite thing that happened. Mas naging creative yung mga tao kasi naging survival mode. Parang Yes. kailangan ialaban na natin 'to. Ano pa bang iaano natin, di Hindi ba? pwedeng tutulog-tulog. Tama po. What are the things that holding you back? Parang hindi mo na siya inisip pa. So actually we started 2017 at sa biyaya ng Panginoon, despite pandemic ay nag-survive kami. And during that difficult time, talagang difficult because I was pregnant eh. Isa pa yun sa mga blessing ng pandemic sa akin. Mix of emotion siya kasi my dad passed away, tapos ang daming nangyari. Sa family mo, personal, may mga ups and downs talaga. Tapos pandemic pa, parang, ano to? Pwede, wait lang, magsabay-sabay. Parang pwede, di ba? Parang gusto ko munang huminga. Pero pag dumating siya, parang kahit gusto mong pigilan muna at maging si Wonder Woman, papa-bend on your knees ka talaga. At sasabihin mo, Panginoon, hindi ko talaga kaya. Yes. Hindi ko. May mga ganong instances of our lives na parang bakit sunod-sunod? Bakit ako? Yung mga ganong questions. But you're gonna remember that the Lord is with you. The Lord will go through with it. Na yung laban na yun, hindi lang ikaw. So, to answer again that question, 2017 kami, praise God, hindi kami nag-close temporarily because of course, hindi naman kami pwedeng sumuway sa LGU, sa government, sa protocols nila. So, there was a time na nag-close kami. Parang mga around 3 months. Kasi, who expected ba that it will last for 2 years? No. Wala eh. Parang, sige, cool lang tayo. Parang, ano lang to, nilipas din, 3 months lang. All of us thought that na hindi siya magtatagal. So, nagpatuloy, ang in-offer talaga namin, academic tutoring services. Doon kami talaga nag-start. So, yung mga after school, yung mga helping ng mga kids from grade 1 hanggang high school, ng mga subjects nila, all the subjects. Tapos, nag-offer kami ng mga play school programs. Doon kami talaga nag-start. And then, nung pandemic, dahil nga survival mode tayo, we have to, na-force tayo to be creative. Or else, magsasara tayo. And dumating kami sa point na yun. Hindi ako mag-show. Talagang dumating kami doon sa point na, no, Lord, I am giving up kasi may iba pang opportunities na pwede ko pang gawin. Parang yun yung naiisip ko nung time na yun. Talagang paalis na kami ng bansa kasi my husband is an OFW. So, nakabalik na ulit siya. Tapos, naayos na yung papers na, kinukuha ulit siya ng boss niya kasi naiwan yung husband ko during pandemic. Tapos, nung medyo okay na, pandemic pa rin, gusto na nung boss niya na kunin na siya ulit. So, the plan is, magsama-sama na kami as family. So, talagang sinabi ko sa bookkeeper ko na magko-close na po kami. So, yun yung sinabi niya. Sabi niya, sigurado ka ba? yun yung answer niya sa akin. But during that time, I was really grateful na may business. Kaya lang, imagine this, from 107 students, nagsampu kami. That tragic and that kind of talagang unexpected. So, kailangan mo pang mag-refund kasi may mga ongoing programs eh. Di ba, mag-refund ka, nagpapasahod ka sa teacher, ano pa ba yun? Government mandatories, alam mo yan, sir. SSS, ang dami nun. So, yung fund talaga ng Kids and Play, ano talaga siya, nasa Edna Trout talaga siya. Kasi nga, kailangan, hindi ko ina-expect na maglalas siya ng antagal.
Kasi yung fund mo, emergency fund is good for 6 months. Kamusta naman yung 2 years? Wow. So parang pang 6 months, Grabe. oo, pang 6 months lang yung fund. Parang paano siya gagawin? Tapos nag-open yung mga other opportunities, and by the grace of God po, yan ay sa biyaya ng Amen. Panginoon, we're Praise still God. on track. And Kids and Play now will be celebrating the 7th year anniversary this coming Wow. Salamat. Praise the Lord. Grabe. Grabe. Ang dami nung nung pinagdaanan nila. Mm. Pero salamat sa Lord kasi talagang 7 years po 7 7 years and years. counting. And counting. Yeah, counting. Kasi nung sinabi na magsasara ka, alam nyo, sabi ng bookkeeper sa akin, Ma'am, mahirap pong mag-close ng business. Mas mahirap pong mag-close Pagsara, kesa siya mag-open. mag-open. no? Oo. Oh, really? Kasi may mga babayaran. Yes. Ang dami. And you have to give all the documents na talagang bakit and all. Ganon siya. Sabi niya, mas mahirap pong mag-close kesa mag-open. Palipasin nyo muna, ma'am. Kung meron pa kayong ikakasa, yung fund mo. Mm. Ganon kasi nanganak ako kay Blessy, and then of course yung expenses, diba? So ang iniisip ko, I will have a glamorous pregnancy kasi nakapag-ipon na diba? Parang maganda ako pag nanganak ako kasi nakapag-ipon na ako for Blessy came at the most unexpected time, pandemic. Kasi hindi ko na in-expect na, I'm expecting that the Lord will bless us a baby, a beautiful baby. But hindi ko na-expect nung time na yun. Talagang yung timetable ng Diyos, iba sa timetable. Amen. Tama po. Mm. So, bali po, Miss Kay, dahil during the pandemic yun, nag-offer din po ba kayo ng online classes? Yeah, we have to. Wala kaming choice. Ano yung Zoom? Parang Oh, yun. Totoo po. Ano Yung yun? sa mga struggle. Oo. ano yung Zoom? Paano siya gagawin? Ano yung, meron pang Slack? Parang I forgot the Apo. mga terms. Tapos, meron akong isang pinsan. Shout out to you, my wonderful cousin, si Sir Luis, marketing manager. Talagang help me. Sabi niya, aralin mo yung mga apps na to. So, he gave me the apps na yung ginagamit niya kasi siya parang like a virtual assistant ang mga clients niya nasa abroad. So sabi niya, ito yung Zoom, ito siya ginagawa. Yung Skype, pwede mo rin Yung siya Skype, gamitin. oo. Google meron- Classroom Google din. Class. Google Or yung Classroom, Microsoft. Microsoft, So, ang ayan. dami niya. MS Sabi- Teams. MS Teams. Di ba? tama. Naging tayo Meron ngayon, din Eki, di ba? Class in. Oo. Meron pang ganun Oo. na app. Diba? Ang dami. Ang dami. Ang Na dami. talagang kailangan mong i-adapt yung mga Yes. gano'n, no? Oo. Sa panahon na talagang struggle ka. Mm. Pero yun nga yung wisdom talaga ni Lord Yes, na kapag kalooban ni Lord ng isang bagay, talagang nandoon yung pagkilos ni Lord ng Yeah. mangyari. Mm-mm. And edge din po sa business nila kasi nauuso na rin ngayon kahit sabihin natin na parang over na yung pandemic, yung iba piniprefer nila lalo na kung malayo yung yung parents or yung mga bata, preferred nilang mag-online class kaysa pumunta ng face to face. So less din sa kanilang travel yung ganun. Kaya Yeah. napakalaga yung pagiging flexible, pagiging Yes. adaptable. May factor talaga siya. Yes. Tsaka nakita ko doon yung mga other opportunities that we can offer. Yung homeschool, nabigyang pansin siya. Kasi dati hindi naman talaga masyadong binibigyang pansin yung homeschool. Actually, parang marami, during pandemic, ang knowledge sa homeschool ay, homeschool siya. So, sa bahay tuturuan yung anak ko. Yes, exactly. Pero kayo po ang magtuturo talaga. So, that's the homeschool. So, yung mga parents, nagkaroon sila ng knowledge that, pwede ko palang i-homeschool yung anak ko. Pero teach, nag-work ako paano ko siya gagawin? So, that's the time that we offer, we can help you with that homeschool assistance program. Wow. So, my goodness, yes. sister. So, sabi, kasi syempre, naiintindihan ko yung mga magulang na they need to work, both of them. And there are, lessons na hindi na kayang ituro. So, that's where we came in. So, Teacher Kay, thank you so much, no? Question number 2 pa lang tayo niya. Ay, Grabe. sorry. Pero, ang dami na natin na Pasensya no? na. Pero, si question number 3 po natin, Teacher Kay, marahil ito rin yung napagdaanan na rin kanina o nasagot na. What were the challenges you have encountered along the way? Could sa legally, financially, or mentally, emotionally? And how do you envision your business in the next 10 years or so? Future plans? Any po? Maraming challenges. I'm not gonna sugarcoat. Kapag nag-business ka, actually, if I'm gonna say, sa akin lang to, no?
Pag sa employee, 8 to 5, okay na, tapos na yung work. Mm. Pero sa business, dito ko naranasan na walang oras yung trabaho mo. Most especially during the years na mga bago pa lang. Mm. Ikaw talaga, ikaw ang magmamahal sa negosyo mo, Mm. ikaw ang tatao talaga. Mm. So, and during those times, alam ko sa sarili ko na hiningi ko siya sa Lord. Mm. Kasi parang iniisip ng mga iba, pag nag-business ka, hawak mo na yung oras mo. Parang gano'n. Mm. Hindi siya gano'n for the first 2 to 3 years. Kala nila chillax na lang, no? Kasi hindi. may income eh. Kala nila ganun ka passive eh. No? Yeah. Because you have to promote your brand. Mm. Because Kids and Play is a known brand before. So, kailangan mo, natutunan ko over years, na kailangan mo palang i-promote yung brand mo. Kailangan Like, i-market. yeah, you have to market it at walang ibang gagawa nun, kundi ikaw. Mm. So, yun yung mga challenges, promoting your brand. Medyo mahirap in a sense, kasi service eh. Mm. Pag sa pagkain kasi, tikman mo to, masarap. Mm. Pwede ka magbigay naman. Pero paano ko sasabihin na, uy, Ah, tutorial try- center namin. try mo Uy, may music classes kami. Uy, may preschool kami. Mm. Wala akong, hindi siya yung product na pwede mo lang siyang ipamigay. Tapos, ay, oo nga, sarap. Free pabili. taste yung Oo, gano'n. walang ganon. For free taste. Of course, meron ka mga trial classes, but it's really limited. And yun yung mga naging challenges. But you don't, pag mahal mo yung ginagawa mo, you don't think those things are, ang hirap naman, ayoko na. So, dahil siguro mahal ko yung ginagawa ko at nakita ko yung provision ng Panginoon sa akin, yung strength, yung wisdom, yung finances, pinrovide niya lahat. Praise So, God. sino naman ako para hindi palakaran? Kasi I remember, when I was praying, nung nagtatayo pa lang, yung dinedress up pa lang yung Kids and Play, sabi ko, Lord, if hindi mo po ako sasamahan, Moses yan. If you're not gonna be with me in this journey, you know my heart. Ngayon pa lang po, sabihin nyo na sa akin kung hindi ko po kayo sasama. Kasi baka ako lang to. Kasi gusto ko. Kasi ang iniisip kagad, maraming pera sa business. Mm. Yes, totoo na. Hindi ko i-deny. After ng work hard mo, siguro na-experience ko na siya on the 3rd year, 4th year. Doon ko na siya na-experience na, oo nga. Kaya lang pandemic came. So, parang nag-back to zero pa. So, ang sabi ko, Panginoon, kung hindi niyo po ako sasamahan, kung ako lang to, tas ini-insist ko lang, wag na lang po. Hindi kakalimutan ko na lahat. Baka hindi ito yung path na pinapatahak mo sa akin. Dito pa lang, na nagde-dress up, I'm willing to give it up. But you know, God is so generous. Amen. Yun naman ang masasabi ko. Nag-confirm sa akin, Sir, that I will be with you. Kung hindi ba naman nag-confirm pa si Lord, I have a friend. Ito naman, ang dami ko talagang mga tao na kailangan pasalamatan. Hindi ko sila na nagtumulong sa akin, sabi niya, Dear, I'm gonna help you with your pag-process ng iyong mga government mandatories. Zero knowledge. Hindi ko yan inaral sa BEN, sa PTS. I didn't study that. At kahit basahin ko siya, iba pa rin yung may real experience. Sabi niya, katrabaho ko siya sa call center. Kasi nag-call center ako for 2 years. Sabi niya, I'm gonna help you. These are the things that you're gonna do. Ito yung mga mistakes ko. Pinagpipray ko noon, Lord, gusto ko magtayo ng business. How will I start? Pero ang confirmation, galing dun sa kaibigan ko na, I'm gonna help you how to start. Kasi yun naman talaga yung una mong dapat gawin eh, yung maging legal siya, yung mga legalities ng business mo. Tinulungan niya ako. Sa mayor's permit, sa ganito, eto kailangan mo. Nirefer niya rin yung bookkeeper niya na hanggang ngayon, bookkeeper pa rin natin. Wow. Kaya pag iniisip ko siya, alam ko, Lord, kasama kita. Because you are so generous. Amen. Kung hindi ko pa nakita yon, kaaway nga yung pumipigil. But the Lord let me see na, eto, hindi ako madamot sa Diyos. I'm a generous God. So, yun. So, yung difficulties ngayon, hindi ko na masyadong iniinda. Noong una, iniiyak ko pa eh. Iniiyak ko talaga.
Ayun yung magpapatibay sa Yes. atin, yung mga Yeah. bagay na pinagdaanan natin. Exactly, iiyak mo pa talaga siya. Kasi talagang may exhaust yung mga resources na meron ka. People will not always understand you. And hindi naman talaga sa lahat ng pagkakataon, nandyan yung mga tao para tumulong din sa'yo. Kasi meron din silang mga kanya-kanya nilang mga iniisip. So, iiyak mo siya. And then later on, tama sinabi ni Pastor Robin na masasanay ka na lang din. Tapos tatawanan mo na, oh, what's next? Parang gano'n. What's next? Oh, what's next? Di ba? Bring us back. Parang gano'n. Dahil yan sa, naman, biyaya ng Amen. Diyos. Biyaya talaga. Oo. Yan, karunungan. Yan yung Yes. karunungan. No? Kasi parang yan yung pag nasa bangka ka, 'di ba? Minsan itotos ka nung nung alon may ups and downs ka, no? Mm-mm. Pero si Lord ay kasama natin, no? Binibigyan niya tayo ng lakas at saka ng karunungan para mag-push through, lalo na kung doon ka naman talaga niya dinadala. Yes. And do it right, Yes. Do it right. Tama. Kasi ang hirap mag-umpisa talaga kung i-rate ko siya ng 1 to 10, yung startup talaga ng negosyo, ang difficulty niya is 10. Ang hirap-hirap mag-umpisa. Grabe. Oo. So, kasi nandun ka sa nandun ka sa Mga business-minded Well, siya. Christian, kasi Christian ka no? Pwede mo kasi siyang gawin na crooked way, the other way around. Oh, yes. Parang pwedeng madali na lang, kasi naman, yung pwede instant po na tinatawag nila. pwede mo naman kasing bayaran na lang, parang wala na akong Padula. iniisip. Oh. Pwede ganon. But I think that's one of the challenging thing for me. Challenging things for me, no? Nung may mga dadaan ka na, ano ba yung dapat mong gawin? Kasi negosyante ako, pero Kristiyano ako. Yes. Paano yung i-blend? But God is a great businessman. Businessman din sa Lord. A parable of the talents, no? Marunong siya magbigay dun sa deserving. Pero ang inano sa akin ni Lord, do it right, Kay. Do it right. Ang hirap nun, parang ang hirap nun, do it right. Kasi i-declare mo yung taxes mo ng tama. Aside nun, mag-10% tithes ka pa. Ang hirap nun, very challenging yun, na laging merong temptation. Paano kung kumikita ka ng 1 million? 10%. Paano mo i-declare yung sa taxes mo? Let's say, kunwari lang po yun, 3% that you have to really declare. Yes. Those are the, sa character yung challenge. True. Yung integrity mo, na kailangan kong gawin siya ng tama. At salamat sa mga prayers ng husband ko kasi nandun siya. And yung bookkeeper ko, talagang ginamit din yung bookkeeper ko. Sabi niya, kasi there was a time na nagtanong ako, ano po bang kailangan gawin sa mga official receipts, sales invoice, mga ganyan? Kailangan po ba lahat i-declare ko? Sabi niya, Miss, kailangan mo siyang i-declare lahat kasi yun yung tama. O, di ba? Parang, okay. Kailangan mo siya i-declare lahat. Kasi yun yung tama. Okay? Walang doon, walang exemption. So, okay. So, lahat ng ipon ng na-resibo. Oo, parang okay lahat. But nakita ko yung advantage ng declaring the taxes right. Tama. Kasi right now, if you're declaring your taxes right, at nakikita yon ng BIR na, malaki yung inaano niya sa taxes niya. Well, number one, most likely, hindi ka nila i-check talaga palagi. Kasi nakita nila, ang taas ng mo. Ibig sabihin, parang wala na, it gives them the assurance, hindi naman to nang Honest po kayo. No, yung ma-tax map ka. Pangalawa, the, financial, kasi sa business po talaga, yung finances very important. Isa sa mga natutunan ko is to really use your resources na meron ka. Ano yun? Yung mga bangko. Currently, the banks are, pag maganda yung record mo sa BIR, yung income tax return mo, kailangan mo siyang i-file up talaga. Pag malaki, the more chances na mas pautangin ka ng bangko para i-expand yung business Kasi mo. magta-trust sila sa inyo. Exactly. Because they don't believe in what you are saying. They believe with numbers. Ano yung numbers mo? Yes. Ito yung numbers niya. Paper. Documentation. Kaya don't be afraid to do it right and to file your taxes right. Yes. Gawin mo na siya ng tama kasi later on magbe-benefit ka din. So, currently, salamat sa Panginoon kasi ngayon, franchisable lang Kids and Play eh. So, we're working on that. Thank you, Lord. Kasi hindi ko na alam kung saan pa kami papunta. So ayun yung parang Future parang plans pa. future Yeah, plans na oo. talagang ini-envision ng Yes. ng Kids and Play na galing, no?
Oo. Pero pag iniisip mo, parang paano yung pera? Parang ganon. Paano mo ilalabas yung pera? We got a call from SM. We had a business meeting with SM. Wow. Na nakikita nila yung concept ng Kids and Play is pwede sa SM. Hindi ko ma-imagine. Sabi ko, Lord, we're just in the process ng ano pa lang kami. Ano ulit? Yung ipon ka ulit, funding ka ulit ng business mo. But I'm so surprised. Sabi ng husband ko, ayoko nang i-take. Sabi ko, ayoko nang i-take that kasi alam ko mahal sa SM. Sabi ng husband ko, no, just give a try. Attend the business meeting. Yung husband ko, support, no? And then we had a business meeting and the SM told us na, may pinipili pala, inaaral pala nila. So, alam mo yon, yung una parang hindi ko siya makita as positive negative yung tingin ko. Pero ngayon na-amaze ako, Lord, talaga po ba? Pero yung question, saan yung fund? Because you're filing the taxes, right? More chances yung mga banks, name it, will offer you. Ito nga, may mga calls na, you can now, parang gano'n, you can now then for ganito, millions, up to 50 million sa BDO. Depende sa assets na meron ka, depende kung gaano kalaki ang negosyo mo, depende kung gaano kalaki yung dinedeclare mong taxes, kaya declare it. Right? Great responsibility. Yeah. So parang yun na rin po na-discuss nyo na yun ng question number 4 yung how important is the support system, especially of family in establishing a business. Napaka-importante niya kasi supportive. Sabi ng isang business coach that I had, by the way, ako ay, hindi pa ako mentor, mentee pa lang ako. So, I'm a mentee from DTI, nakapasa. So, hindi ko na-expect na makakapasa ako doon. Sabi ko, I think I have to learn a lot of things pa. Kasi ito ay para sa mga estudyante na paano ko sila matutulungan to open their minds na pwede kayong mag-business as young as now. Yes. Na mag-start, Mag-enroll. Why not? Oo. Ako din, Offer ko sa mga students namin for free. And actually, yung Kids and Play, ipablanko namin yung Saturday. Dito ko lang siya in-announce na magiging free student center. Kasi 'di ba ako ay product din ng Faith Walk Student Center. Nakakilala ako sa Panginoon dahil sa mga campus ministry when I was in high school. And then the Lord touched my, kasi may mga ko yung paano magiging useful yung Saturday. And the Lord bring me back. Offer it, open it, and then I discuss it with my husband. So, yung husband ko wala ring problema because he's a Christian. So, sabi ko, gusto ko i-open yung Saturday for free sa mga estudyante na gusto nila na magbasa lang, pero maayos yung place. Oo, student center. Kasi, hindi ko alam kung meron pa ngayon, pero yun yung heart ko. And if you have a supportive husband, parang andali lang sabihin. Walang hesitations. Naiintindihan niya ako. So, nung una hindi mo talaga makukuha lahat ng support sa family. I'm telling you that. Hindi nila maiintindihan pa hindi talaga sa lahat ng pagkakataon. But it doesn't mean na kalaban mo yung pamilya mo. And you don't have to prove anything to them na, pag yumaman ako, bahala kayo. Mga ganyan. Wala kayo sa last will and diba? Mga pamana, yung mga ganyan. No, perhaps they do not kasi hindi naman, baka hindi kasi sa kanila binigay. Kasi sa'yo binigay. So, ikaw talaga yung makakaintindi nung bagay na yon. And don't worry, kasi the Lord will give you companion. Hindi man family members mo yan, magsasama ang loob. Malaking bagay yon, but I'm telling you na all the time, they will understand you, they will support you, but don't worry, kasi the Lord will provide even the companion for you. Wow, amazing. Praise the Lord din dun sa mga binibigay niyang supporting system sa atin, lalo na yung ating family. Kasi nakaka-encourage yun, lalo na sa mga times na parang nadadown tayo, parang gusto natin mag-give up, gusto natin mag-close, no? Pero if we hear their encouragement, wow, nakaka-boost. Yung simple, pag-pray natin to kay Lord, sige lang, keep going, yung gano'n. And your employees are your family, Yes. You should not forget that. Ayan, yung aso na shoutout ko na yung mga employees ng Kids and Play. Alam nyo, maraming salamat sa inyo. Thank God kasi marami kaming na-hire, marami na ring umalis, pero wala kaming
walang masamang tinapay sa amin. When we see each other in, events or Mm. in different parts of the kung saan man kami magkita, mahal pa rin namin yung isa't isa. Because we understand na may kanya-kanyang path. Kumbaga Yeah. nabuo yung relationship Oo. nyo, hindi lang bilang employer at employee, kundi bilang isang pamilya. Oo, Yes. pamilya Praise sila. God. Sila yung maririnig mo at times that you want to, may mga times talaga kasi na parang, pahinga muna ako, give up muna ako. Pero pag sila ay pamilya mo, extension ng family mo. So, pag narinig mo na nabibless sila through your business, so nakikip going ka. Kaya hindi ako nagsara eh. Kasi yung responsibility mo, pag owner ka, you take the responsibility. You are accountable. Diba? Parang ang hirap din sa part mo na hindi sila makasahod. Although, kukuha pa sila ng mga ibang trabaho. Pero, yung sa'yo, alam mo na capable ka naman. So, go and push it. Yes. So, yun, thank you so much for that po, Miss Kay. Kanina narinig ko si Miss Kay, yung about sa inaaral natin yung ating pinapasok, like yung business na meron po si Miss Kay, no, bago talaga siya, as in, nandudun sa kanyang kinalalagyan ngayon. Ngayon, etong susunod na question ko, this is a hot topic ngayon, kasi trending, kasi nga, nakapapansin ko kasi, nagtitrend to, at saka pabata ng pabata kasi ngayon na nagkakaroon ng business mindset. But before that, shout out ko muna ulit, tumaas tayo ng 21 views kanina eh. So, Yes. shout out ko po yung mga viewers natin, Sir Robert Arances, si Ezra. ayan, hello po, si Ezra, si Raymond Yasis, ayan, Ang mag-asawang natural. yes, hello, shout out sa inyong lahat, yes, ay pag ganon. So, ayan, si Ma'am Weng, hello po. And then, Ayan, si Hello Sir po. Del and Mark si Bautista. Mark Bautista. So, eto po, handa na po ba tayo sa sunod na katanungan, charot. Ayan, brace ourselves, charot. Eto kasi nakikita ko masyadong mainit na talakayan ngayon, lalo na kapag lumalabas to sa social media, naririnig sa mga podcast, pabata ng pabata yung mga business owners. Well, nakikita naman din natin na successful naman din talaga Yeah. yung business Yes. nila. But the very question, Miss Kay, is, diploma o diskarte? Ano siya eh, I think I also gave my 2 cents sa social media post ko netong mga recently. Kasi nga, hot topic nga siya, no? So, syempre, parang, oo nga, no? Ano ba, diskarte or diploma? Tapos, milyon-milyon yung pinapakita, no? So, syempre, sino ba naman ang hindi gusto na kumita ng ganon, diba? At a very young age. And, tama na nag-umpisa sila ng maaga. Kasi advantage yun. Ngayon parang sabi ko dapat talaga nag-umpisa ka ng maaga. So kung meron ka mga hesitations or whatever, put it down, go ahead. Mapa-figure out mo din yan. So, eto pala yung sagot ko, ini-screenshot ko. Ay, gusto ko yan. Oo. Si Miss Kay. Ayan. Kasi diploma or diskarte, so for me, it's pareho. Kasi while you are studying, you will encounter a lot of things. It is not just about the grades or academic excellence. Pero syempre kasama yon. Kasi people at the top will see, yung mga people who are excellent will see at the top, di ba? Kung sino yung mga magagaling, sino yung makikita mo dun sa taas. So, for me, it's not just about the grades when you're studying, or if you want to pursue your course or makakuha ka ng diploma, hindi lang siya academic excellence. Maganda kung meron, no? Partneran mo na yan kasi tumataas yung batting average mo eh, di ba? totoo po. But also yung character building and Yes. grit. Kasi pag nagnenegosyo kayo, yung character nyo talaga madudurog talaga ng mga pagsubok ng negosyo. So if you don't have the right character, I don't think you can really strategize. No? So yung iba, of course, nagiging, baka may basher nagiging successful, hindi ko po yan isinasantabi. But I believe they are still also learning. Kunyari, yung hindi mga nakapag-aral, kung nag-business man sila, may aaralin silang bago. Kaya lang, hindi lang siya kasi in a formal setup. Diba? Pero nag-aaral ka pa din. Kasi, yung isa sa mga nakikita ko na medyo negative about the trend, kaya nga siya trend uso siya ngayon. Pero you don't know if uso pa siya bukas. So, yun yung aking sagot dyan. Sabi ko pala dun sa post ko, building foundation is very important. Not because you don't want the kids or the kabataan na to experience failure. Kung hindi yung
ano kasi yun yung pag-aaral, it's also preparation. Para mas Yes. magaling kang dumiskarte True. ngayon. 'Di ba? Mas hindi ka maluloko. Totoo Diba? po. And sa business, kahit anong business pa yan, pagkain and all, pagdating sa documentations, I'm Yes. telling you, naka-English talaga siya. We're Filipinos, but if you're gonna, gusto mo i-franchise yung business mo, sino mag-franchise sa'yo? Yung mga marunong din yung may mga pera. How are you gonna deal with them? Sa college life mo, napapractice mo yun. True. At wala rin namang masama kung may diploma ka, mag-discarte ka pa. Diba? Oo. Bongga. Yung solid combo po yun. Diba? May diploma ka na, may diskarte ka pa. Oo. Diba? Kasi ang schooling naman, sa ngayon ang ganda na ng schooling ngayon kasi nag-open doors nung nag-pandemic. Pwede ka nang mag-online, pwedeng nasa bahay ka lang, pero Hybrid, kumukuha ka na Oo, ng degree. hybrid po, tama. Hindi mo na siya pwedeng, di ba? Limitahan dun sa Yes, part-time. oo. Sana, na pareho. Pero kung halimbawa, satisfied, nasa sa tao naman yan, di ba? If you are satisfied enough, kung ganun yung gusto mo, it's all yours. But for me, pareho dapat. Meron. Tama. Any follow-up? Ayun, Tama yun. Sa akin, dalawa rin. Kasi, hindi rin naman natin po pwedeng i-disregard yung diploma. Kasi gusto rin naman natin na may mamimit tayo at iba't ibang mga tao Yeah, And sometimes people we meet, talagang titignan yung background mo, ano Yeah, yung ganito mo. Kaya maganda na yung dalawa. Kasi the more na parehas na gumagana, para siyang yung sa motor yung gulong sa motor na dalawa. Kapag isa lang, di ba, ang hirap yung balance. O kapag flat yung isa, hindi ganong Pero kapag dalawa, sustained, talagang parehas, gumagana, nag-work, diploma, diskarte, nakakasama mo. They are working hand in hand. Yes. Para sa akin kasi edge din yon yung pagkakaroon mo ng diploma. Ngayon, may mga kanya-kanya kasing factors bakit yung iba hindi pa sila nakakapagtuloy sa pag-aaral. may nila. mga May mga situations, circumstances kasi na circumstances. nangyayari po. Pero to encourage someone na huwag ka nang mag-aral, ito na lang tayo. No? Tama si Miss Kay kasi lifelong learning kasi yan yung business yung business na gusto mong i-build or yung business na mayroon ka. Ngayon, if you will encourage the kabataan na mag-business, go, pero encourage them to finish studies din. Kasi magandang edge din yan. Sabi nga nung mga napapanood, I'm into it kasi gusto ko din mag-business. Kala. Why not? Why not? not? Coconut, diba? So, nung nakita ko kasi, yun yung laman ng FYP ko. So, sabi ko, what's with this trend? Bakit siya nauuso ngayon? I think, may mali lang on how they deliver, kung paano nila, nandun yung pagbo-motivate nila, nandun yung pag-i-encourage na, diba, diskarte tayo kasi makakatulong tayo sa family, it will finance the family. But yung iba, kaya sila nagdi-diskarte, kaya sila nag-stop minsan ng pag-aaral nila, kasi it's either breadwinner sila, may mga or ganung yung iba consideration. nag-working student, kasi anong gusto nilang marating, makapagtapos pa rin sila ng pag-aaral at the end of the day. Ngayon, Yung iba na kahit may business na, nagpapatuloy pa rin sa yes, pag-aaral. meron nga po ako nabasa ko sa comment section, sabi nila, even yung mga sinasabi nating mga sikat na business people, mga business tycoons na yan, they have their master's degree Diba? Even yung ating boxer na si Manny Pacquiao, si Sir Manny Pacquiao, nagtapos din siya ng pag-aaral upon knowing na millionaire siya. Kasi iba yung Diba? fulfillment. Yes, Na totoo. iba yun. Lalo na pag nagkaroon na kayo ng mga anak. How are you gonna say to your children na mag-aral ka? Galingan mo. Tapusin mo yung pag-aral mo if you is not an example. So, hindi ko sinasabi na tapos na. Pwede kang mag-aral, pwede kang bumalik sa pag-aaral. Yes. Hindi naman siya kailangan na kailangan. Ito talaga. Yung agad-agad, iba diba? iba Kasi na may kanya-kanya yung, tayo. Oo, standard. Kasi nga may mga circumstances also that you have to Yes. consider. Pero given a chance, hindi lang naman yun, di ba? totoo Kasi dami yan. na talagang pwedeng aralin. True. Harvard University nga, nagbibigay na ng online certificates Yes, online. true. Kahit UP po, di ba, sila ngayon, nag-release sila sa news na they are offering free short courses. So, pag-aaral pa rin naman yun, di ba? Oo, Nag-a-attend pa rin kayo ng online class. Formal pa rin naman yun may tuturing, di ba? Ako kasi I myself, ilang beses din ako nag-stop nung college. Pero, para dumiskarte. No? Kasi for the family and ang diskarte, naturuan din ako, pero hindi yun nag-hinder sa akin. Opo, nag-i-income ka na. Sabi nga nila, ba't di ka mag-call center? Sabi nila, pag nag-call center ka, syempre, yung all-out income kasi malakas yung rate nila.
yung iba, nag-stay na doon. So, sa akin kasi, I want to be more productive. I want to upgrade my skills. I want to learn more na makakatulong din pagdating ng panahon. Kaya, sabi ko, babalik at babalik ako sa pag-aaral. Kasi iba talaga yung fulfillment and achievement. Tsaka iba yung mga parents, di ba? Yung mga napagkaitan because of the situation. Yes. Gusto rin nilang makatapos yung anak nila. Ano sinasabi nila? Anak, hindi man ako, pero ikaw, Ikaw. dapat Yes. magtapos ka. Hindi kasi lumipas na yung panahon ko, pero ako hindi papayag na hindi ka makapagtapos. Yes. Diba? Sa mga magulang. Kasi may mga ibang sitwasyon. Kaya Tsaka saludo kami sa mga nagsumikap na magtapos ng pag-aaral kahit Yes. yung edad ay minsan Yes. sabi natin na pag-iwanan na. Kasi ang Wala yan sa edukasyon, age. Oo, wala siya sa edad eh. Meron akong yung classmate ko from the ALS. Ano na siya, senior citizen na siya. Wow. Then, nagpapatulong siya sa akin magsulat, magbasa. Parang tumatabi siya sa akin. Sabi ko, nagkapagkwentuhan kami, sabi ko, bakit nyo po, paano po kayo nag-aral, ganyan. Sabi niya, pinagtapos niya muna yung mga anak niya. Wow. At nung amazing. nakapagtapos na yung mga anak niya ng pag-aaral, Yes. gusto niya pa rin daw kasi achievement pa din yun. Yes. Dumiskarte siya, Yes. 'di ba, para sa mga anak Very niya. senior. Pero bumalik siya sa pag-aaral. Yes. It's never too late, always in studies. At ang studies kasi continuous 'yan eh. Kahit nasa business ka, mag-aaral ka pa rin. Mag-aaral. Tama. Totoo 'yan. Kaya kung diploma at diskarte, please choose both. Yes. Walang Baka pwede naman pareho. Pwede naman pareho. Bakit pa kayo naglalaban-laban? Bakit pa natin yan inaano? Pero follow-up question lang po, Miss Kay. Looking back, do you consider yourself as an outstanding student, Yes. average student, or below average student? Tell us about your academic journey naman po, especially during college. Nung college ako, like kahit naman nung high school ako, talaga gusto ko laging nag-aaral, laging nagbabasa, gusto ko natututo. Kung hindi man, kasi may audio na no, so I'm an audio learner. Ano siya eh, sana, how I wish na talaga naging excellent student ako during that time. Kasi ang hirap, nung college ako, I need to do part-time eh. Oh. Wala akong choice nung time na yon. Kasi nung time na yon, hindi na makagaya ngayon na libre na sa mga universities, di ba? Mag-aral ka na lang, di ba? Yun na yun. But I would like also to say thank you to my pastor, Pastor Arnel Salcedo. Wow. Kasi isa siya sa mga naniniwala na magtatapos kami ng pag-aaral. So we were Praise the 9, I Lord. think we were 9 no, na in-enroll niya by faith. By faith 'yon. Pastor Arnel, I'm so grateful po sa inyo kasi kung hindi po nakinig si Pastor Arnel sa ng Lord sa kanya, sa leading ng Lord sa kanya, hindi ako makakapag tapos ng pag-aaral. Hindi ko ma-experience 'yon. So grateful talaga ako sa pastor namin tsaka dun sa family niya. Yung tuition fee ko, thank God, kasi nababayaran siya every sem. Kasi nakakapasa ako sa scholarship. Yun talaga yung target ko, kailangan makapasa ako sa scholarship. So, kaya ako siya ginagalingan. Pero hindi ko mabigay yung best ko nung time na yun kasi nahahati yung oras ko. Kailangan kong magtrabaho. Kaya, Diskarte at habang tinatapos ang diploma. Yes! Ang gusto ko. kasi parang alam mo may Amazing. inggit ka rin minsan na, buti pa siya, may laptop. Yung ganon, may ganon akong moment when I was in college, na parang yung classmates mo, nasa kanya na lahat, may laptop na siya, may ano na siya. Dati yung USB noon, parang gold. Diba? Parang alam, may USB ka, di ba? Lahat ng files mo. Shala ka na kapag may ganun. Yeah, yung time namin. Tapos, yung computer room, kasi wala nga kaming Lagi laptop. puno, no? Oo, diba? Kailangan pumila ka, mag-register ka muna Oo. bago Paunahan. Yes, paunahan. So, parang, okay, ganon. Parang, gusto ko rin ng laptop. Parang gusto ko rin siguro mas magiging productive ako na estudyante kung meron. But I don't have all the means. So, yung mga hardships naman na yun naman yung nag-encourage sa akin. Dapat mas pagbutihin ko pa. So, sana nabigay ko yung buong best ko. Pero hindi naman huli ang lahat kasi nung ngayon na nag-aaral pa rin ako, may means na. Kasi laging double job ako eh. Parang kailangan talaga double. Kasi parang sa panahon ngayon, if you're single, ibig sinasabi na masama yung single income. Yes. No? Pero mas maganda akong dalawa. Ngayon lang ako napahinga when I had my child. Kasi parang hinanap na ng sistema ko na kailangan dalawa yung trabaho ko. Kasi nagawa ko na siya since nung college ako. But
how I wish na nung time na yon ay naibigay yung mga resources. Pero kung hindi man, eto naman, diba? Ginalingan pa rin naman natin. Yes. For the glory of God, higit sa Yes. lahat po. Next question po natin, Teacher K. What advice can you give to young people or young couples who want to venture into any projects or business? How can they overcome fears? Sa mga young people, start early. Yun ang masasabi ko. Kasi nung bata, mas bata-bata ako, parang hindi ko siya masyadong nakita yung factor na yun. Maraming nagsasabi, pero parang hindi ko siya masyadong pinansin. Kasi actually sa business naman, pwedeng kahit matanda ka na mag-business ka, mag-boom yung business mo, pwedeng ganon, like the story of the owner of KFC, diba? Yes. So iba-iba. But I realize when I'm in the business, kaya ako may passion din to teach kung ano man yung mga pwede kong maituro sa pag-startup ng business. Kasi nung medyo aging na, sa glory ng Panginoon, na-realize ko na talaga may mga sasakit talaga sa'yo na hindi mo talaga yung parang, when I was 22, parang yung energy ko, hindi, yung kahit saan mo ipagbaliban yung sarili mo, parang something like that. But the energy that you have right now when you're aging is not the same energy that you had when you were 22. So if you were young, if you're still young, start now. Yes. Ano man yung mga hesitations mo or kasi matututunan mo rin naman yan along the way. Sabi nga ni Mark Zuckerberg, kung meron kang idea or plan, do it. Okay, you're gonna figure it out when you're there. You're gonna cross the bridge when you get there, no? So, start young. Tapos sa mga couples naman is, pray a lot. Yung mga times na talaga na hindi sa lahat ng panahon supportive yung husband mo sa'yo, lalo na pag nauubos na yung pan nyo. May mga ganon, diba? Pero, it should be talaga, understanding sa isa't isa. Yun yung masasabi ko, na unawain ng mag-asawa kung ano man yung binigay na passion or skill and support each other. Yes. Yun naman yung mahalaga. Kailangan suportahan nyo yung isa't isa. Lalo na sa mag-asawa. Bakit hindi mo siya susuportahan? Partner mo siya. As long as hindi siya gumagawa ng krimen, hindi gumagawa ng masama, so support your husband or your wife when it comes to when your husband or your wife would like to put up a business. Yun. Sharing ideas, pwede din naman yun. Kaya lang talaga may kayo. Hindi, ganun. May mga ganung moments. Mahalaga yung mga ganun eh. Yung mga nag-agree kayo sa mga disagreements. May mga ganun. But at the end of the day, despite of all the agreement, mahal nyo pa rin ang isa't isa. Yes. Nag-away kayo, pero hindi ibig sabihin na hindi na kita Yes. mahal. Exactly. Mahal mo pa rin. Natatawas na Robin. Alright. Alright. Ayun na nga po. Shout out po sa lahat. Grabe, nadagdagan na naman tayo. Sobrang thank you so much po sa lahat ng mga viewers natin. Ayan. Uy, May nagpa-shout out po dito si Sir MJ Matila. Sir Sabi niya, MJ. ay, shout oo, out si po. Brother Hoping MJ. soon na ako naman ang guest eh. Yeah, why not, diba? Michelle, alam niyo na po. Uy, I want to Ayan. also shout out yung friend ko, si Janet, nasa Singapore. Hello. Wow. Hi, Janet. Ano ko siya? Shout Yeah, my good friend. Ayan. So may mga nag-comment po dito no kay Nanay Lita, sabi niya. Ito po yung sa topic natin kanina regarding sa diploma o diskarte. Sabi po ni Nanay Lita. Depende rin siguro, maraming naging successful dahil madiskarte, pero mas okay kung may diploma. And then may isang comment din po dito si Sir Corna, sabi naman po niya, if you want to start a business, be the best solution to a problem. Yeah, so much definitely. so that people want to pay you. Oo, totoo yun, totoo. Wow. Ayan, tama, isang big check. Mahal ka pa din nun, sabi ni Sir MJ. Ayan. Salamat po sa mga nagko-comment. Please do share our live for tonight po. And then, mag-hashtag CC Live po kayo to have the chance to win later at our raffle draw. So, ano po yung ating huli na ba ito, Teacher Mikaya, na ating Mga questions? advices. Baka Yan. may ma-advise din si Sir. Sir, kayo po, since si Sir din ay Encourage din. may business. Oo, nasa Ayan. business. Magkalaban pala tayo sa business. Ay!
Natapos ko Kamusta na po yung mga ang questions. pakiramdam? Kanya-kanyang area. Hindi na competition eh. There's a new word na hindi na daw competition. I forgot the word. Pero collaboration na siya. Parang Kasi something nasa like that. iisa lang tayong klaseng industry na Yeah. business na to. Mm-mm. So parang ang pinaka mission natin is to really help yung ating community at yung mga bata na maturuan. Yeah. So I'm happy na nandito rin ako sa business na to ng Business world. sa tutorial services, kaming mag-asawa. At totoo yung sinabi ni Teacher Kay na along the way, yung ang dami mong pagdaraanan, marami kang kakaharapin, talagang mga challenges legally, emotionally, pati financially, talagang ganung ang dami. Pero it's all by God's grace. Kung talagang kalooban ni Lord yung isang bagay, talagang ilalapit mo sa Kanya, at si Lord yung kikilos at gagawa ng kanyang kapamaraan Yeah. to make it possible. Yes, amen. Exactly. Tsaka kailangan yung mga ganito because currently sa DepEd ngayon, I just heard my lola kasi hindi na ako masyado nakapanood ng balita but siya ngayon ang aking newscaster. So siya nagsabi, yung DepEd daw mag-hire na daw ng mga tutor kasi ang taas daw ng ng percentage ng non-readers. So sabi ko, well, maganda ring yun. So kung i-regulate ba ni DepEd yung ganyang issue, so pwedeng pumasok yung mga tutorial center. And actually, nahihirapan ngayon yung ating ahensya ng Department of Education because the number of classes in a room. Nung nag-pandemic, a lot of parents transfer their kids sa public school. At nung nakabalik na, hindi naman lahat nakabalik na ulit sa private school. The reason why the DepEd DepEd still helping the private schools na mag-cater. Bakit? Para ma-decongest yung mga number of students that we currently have here sa DepEd. Etong mga private schools, really help talaga yan sa education natin para ma-decongest. Kasi ang dami, imaginein mo, 40, 60, tapos yung teacher exhausted na kailangan may microphone. So, sobrang pagod. And the tutorial centers are also a help sa kanila, sa mga parents, most especially those parents who are working sa abroad. Yung mga parents na nagne-negosyo, they need people who will help them na magiging partner nila in providing a quality education for their children. So, yun yung pinaprovide natin, sir. Kaya dapat galingan natin. Yes. Kasi dapat ang pamantayan ng tutorial center, dapat magaling. So, meron akong attitude sa office namin na kung hindi tayo magaling, pigilan na lang natin to. Because if you're not excellent in what you do, bakit tayo nandito? Why? Because God is an excellent God. So, kung ikaw ay naniniwala sa Diyos, gagawin mo siya ng tama at buong pusay mo siyang gagawin. And that's what that's our purpose, to provide quality, excellent, affordable tutoring services. Hindi lang dito, all over the Philippines and even abroad. Yan. So, Miss Kay, bago po tayo mag-jump po dun sa sa last question po ni Teacher Mikay. Si Kuya Cornel po merong comment dito. So, meron po siyang question po sa inyo. Sabi niya po, question, you graduated from PTS. Yeah. Knowing what you know now, what are the things you think you can teach PTS to be distinct? Ang hirap na ko. Parang Miss Universe naman. Na-meet ko na si Kuya Cornel. May ako matan ng seminar ng CECE, ng PTS, makikita mo ko, na yung bata-bata pa ako. Kalad ka rin ako sa mga pero ang hirap naman ng kwento. I think makasabay sa kung ano na yung kailangan ng community. Hindi ko sinasabi na tanggalin yung pastoral or whatever. Pero nakikita ko ginagawa po yun ng ating mahal na presidente, si Pastor Lawrence, Reverend Pastor Lawrence Gatawa, na kung ano yung kailangan ngayon ng community. Tingin ko kaya ng PT. Ang ganda ng natin ang ganda ng place natin. Ang daming pwedeng gawin. And sa aking pong palagay, yung makasabay sa trend. I-revisit. I-revisit kung ano yung pwede na mag-open ng opportunities. Mahal na mahal ko yung PT. Sabi ko, pag yumaman ako, naging mayaman ako, I'm gonna support PTS. Kasi sabi ko, paglaki ni Blessy, dapat nandiyan pa rin yung school ko.
diba? Para ano mo is, ma'am, saan ka nag-aral? Yung ganon, yung desire mo na, anak, pag lumaki ka, I'm gonna tour you, I'm gonna tell you that how God made my story. Pero yung sa question ni Pastor, ni Kuya brother, Corner. I think you have, the PTS should revisit, no? Hindi naman po yun sa pakikialam. I'm humbly suggesting na i-revisit siya and makita yung mga other opportunities na pwede pang i-offer ni PTS. Ang maganda nga sa PTS kasi may Christian values. Ayun yung ano. Tapos ang ganda ng place natin. So, shoutout sa mga alumni. Yes. Natin yung PTS. Yeah. Yan, thank you sa mga katanungan. Sobrang masaya po kami dyan sa inyong mga comments, sa inyong mga suggestions and Grabe, questions. nag-engage talaga sila. Yes. Nakakatuwa, So, nakaka-bless. We are now at the last question. Yes. Ang last po ay since it's the National and International Women's Month, any words of encouragement and wisdom to all women out there? Proverbs 23. Pero kasi ito, kung may partner in life, diba? Napakaganda ng Proverbs 23 na a woman with a noble character. So, if you are a wife, yun yung sinusundan ko na na God's word para maging noble wife ako. For God's glory, of course, yun. Binigyan ng assignment. Teacher talaga. Proverbs 23 po. Yung na yun. Mahaba po yung Proverbs 23. Tama ba ako ng Mamaya, nagbigay ako ng 31, sorry. 31. Correction po yun. Nagkakamali rin po yung mga teacher. Kasi yung isa sa pinapa-memorize ko, Psalm 23 pala, sorry. So, Proverbs 31, yun po yung assignment po ninyo. Na a woman with a noble character, if you are a wife, ang dami po nating matututunan doon and a lot of reminders from the Lord na tama na tayo, no? Proverbs 23. Sorry, Proverbs 31. Sorry, Proverbs 31. And sa mga youth naman na not really youth, mga young professionals, mga kababaihan is protect yourself at all costs. Hindi kailangan paghampasan ng sarili sa lahat ng sulok ng to experience a lot of things. Avoid extremes. Kasi sa panahon po ngayon, yung parang kailangan, ang dami mo nang nakikita sa social media, kailangan meron ako nito, kailangan ito yung akin. Parang sobrang dami ng wants and sometimes we forget what are just the essentials. Ano ba yung mga kailangan ko lang? And keep empowering yourself. Na sa pagiging babae natin, ang dami din nating advantages and disadvantages. But what I can say is avoid extreme kasi lalo na pag nagkaroon na kayo ng asawa, nagkaanak kayo, talagang mauubos yung energy nyo. Yun yung na-experience ko ngayon currently na parang sobrang pagod na pagod ka. Kasi nga naubos mo na yung lakas mo ng mga kabataan mo kasi akala mo it's limitless. Pero you have to protect yourself, you have to protect your mental health. You have to be strong. Yun. So, sa mga kababaihan, young professionals who are not yet married, by all means, do not go so much extreme. Hindi kailangan ganon. And just focus to what are essentials. Kung ano yung kailangan. Yun. Wow, grabe. Napaka-meaning. Thank Praise you so the much. Lord. So, ayan, Grabe. salamat. No, ang dami nating takeaways. Yes. Doon sa ating discussion, grabe, napaka-solid, no? At saka, ang dami nating Yung wisdom talaga. praise the Praise Lord, God. sa atin kasi parang before tayo mag-proceed dun sa ating next na gagawin sa ating raffle draw, is that merong distinction between knowledge and wisdom, di ba po? Totoo. So, pag sinabi kasi nating knowledge, yung na-attain nating kaalaman. Yeah. Kumbaga, ito yung learnings natin, Information. information, no? Pero yung wisdom kasi, it is our application. So, para sa akin, it's not always the knowledge. Sometimes we are full of knowledge, nagiging malaki yung head natin, pero hindi nakikita sa life natin, hindi nakikita sa araw-araw na buhay natin.
So, yung isa sa mga takeaways ko dun sa part na ito is yung knowledge. It is good to attain knowledge, but it is better to achieve wisdom. Since the fear of the Lord is the beginning of wisdom, the surest way to become wise is to pursue the knowledge of God. It will help us grow in our ability to discern things. Therefore, let us act in wisdom and not in foolishness. Kasi if we do not have wisdom, hindi tayo magiging wise. Sometimes, theory lang yung meron tayo pero hindi natin ina-apply. Parang sa ating pagtuturo, no, as teachers po tayong lahat dito. Or yung iba sa kanilang kanya-kanyang field, larangan. Pag after mo ng school, di ba nga sabi nila, pag graduate mo ng college, nandun yung tunay na bakbakan talaga. Doon mo marirealize lahat. Doon mo mai-apply. Kaya pala tinuro sa akin yung math. Kasi math is everywhere. Nung una, inisan mo pa siya Yung ganitong subject, ayoko nito. Pero pagdating mo doon, hindi mo namamalayan, kailangan mo pala siya. So, kailangan mo ng at saka yung knowledge, hindi lang siya nag-stick dito na naubos mo na yung buong libro, nilunok mo na lahat, ganyan. Pero hindi naman nakikita sa'yo, bali wala din. So, maganda yung sinabi ni Miss Kay kanina na yung hindi mo dapat nakikita sa'yo kung ano yung tinuturo mo, yung sinasabi mo, sinishare mo. Dapat nakikitaan muna sa'yo. Yun yung true wisdom yung mismo knowledge na mayroon ka. And as a business side naman, 'di ba? Pag meron kang wisdom, syempre, alam mo kung paano mag-manage, alam mo yung strategies, more earnings. Di ba po? Yung naalala ko si Solomon, di ba? Pinagpala siya ng Lord. Pinili niya ang wisdom over wealth, over riches. But then, yun, pinili niya yung wisdom, pinagpala pa rin siya ng Lord ng riches, no? Sa Chronicles, mababasa natin, sa Kings, sa First Kings. At the same time, nakita natin kung paano rin niya ginamit yung kanyang wisdom, no? At yun din ay pinagpala rin siya ng Panginoon. Kasi kung meron tayong wisdom, meron mas madaming opportunities na lalapit or mag-o-open sa atin, no? So, ayun po yung ating takeaways for this live about wisdom. Praise the Lord. Glory to God. Ayan, excited na tayo sa ating raffle. I just want to say din na ang akin namang mapapayo for everyone and for me din na talagang to sa month na to sa from February ba nilabas ang wisdom natin topic or yes January po, pa ata, ayan. So up until now, no, wisdom pa din yung ating theme. Yes. No, palaging tayong let us humbly ask the Lord in prayer to give us wisdom, Amen. to be wise, no? Kasi lahat po ng aspeto ng ating buhay kailangan natin ng karunungan. Yes. No? Wag tayong magkampante na alam na natin ang lahat. So, kasi ang daming danger. Especially, I want to share din, no, etong after pandemic when marriage, 2023, kalahati ata ng taon na yun. Nagpakasal ako din, nag-start din ng business up until now. So, medyo iba lang kasi tutorial po yung sa inyo. Sa akin naman, computer shop and food, So, dalawa, and then, nasabay siya habang parang napaprocess siya sa kasabay ng marriage journey namin. Then, I found out may sakit din ako. So, ang daming nangyayari. So, minsan, pag walang wisdom, you will break down. Yes. So, yun nga yung na-compose natin na kanta, no? Humbly, I pray, make me wise. No? Grant me wisdom, Lord, my heart cries. So, talagang, iluhod talaga natin na bigyan tayo ng karunungan ng Panginoon. Kasi, we people tend to do things our ways, di ba? Correct. Minsan nakala natin tama, di ba? Ang bilis natin, we are very quick to decide, very quick to Saka do bakit things. palaging parang nagmamadali? Oo nga. Madaling-madali. Kasi 'di ba sabi naman ni King Solomon, after niyang aralin yung mga bagay-bagay, kasi siya yung 'di ba, the king na ginrant the Lord ng wisdom, no other than other kings. Pero alam mo, ang kanyang sum up, there is no better but to enjoy your work, your labor, eat, 'di ba? Sabi niya, there's no better but to eat and drink. 'Di ba? And yung enjoy mo yung work mo. Pero yung mga tao parang laging nagmamadali, laging kailangan ganito na, age ko na, ganito. Nape-pressure. Oo, parang ganon. Pressure. Pero nakakalimutan na i-enjoy. Oo. Kasi every day is a gift. Hindi mo naman alam. Nothing is a promise. Mamaya, bukas, Yes. yan ay biyaya ng Panginoon. Amen. So,
if God is giving you an opportunity and time, hindi naman gusto ni Lord na lagi kang pagod. Diba? Gusto niya rin na ma-enjoy mo yung bawat minuto, oras, panahon. Kasi siya pa rin yung life author. Diba? So, hindi mo kailangan siyang, bakit ka pa nagmamadali? Parang anak, diba? Pwede namang mag-slow down. Yes. Slow down. Slow down Enjoy it. Yes. Ang para sa akin, ang pinaka-wisest thing to do is to know the will of the Lord. will Yun of- yung Oo. karunungan, biyaya ng karunungan, no? Pinakamagandang Correct. matalinong gawin is to know the will of God. Kasi kahit anong gawin mo, kung wala ang Panginoon, you will fail. We will fail. Oo, exactly. that's At the saka way. parang ang dating kasi, 'di ba, pag yung will ni Lord, parang ito yung will ko, parang Lord, pinapatalo mo ko dun sa will mo. Parang ganun lang yung tingin mo. Parang parang Lord, pag tinitignan ko yan, parang talo ako. 'Di ba? Pero not exactly that way. Kasi higit niyang alam kahit kanino pa man. Yes. Yung plano niya para sa inyo. Minsan kasi akala natin, alam na natin, yung parang tayo lang, gusto natin masunod yung sarili natin kasi ito yung nape-perceive natin. Yeah. Ito yung gusto nating And God is very loving. Yeah. I mean, ako nahihirapan din ako sa journey. You know, each of us have different stories and journeys. But that, you know, every time that things are getting difficult, lagi kong nararamdaman na dapat hindi ko makalimutan that God is loving. Loving God siya. Parang alam niya lahat ng burdens na meron ako. Mahal ka ni Lord. Parang nakakalimutan ng tao. So, generous din ang Panginoon. Cool ka lang. Yun nauuso na word ngayon, no? Nonchalant daw. nonchalant. No? Nonchalant. Yung sa mga youth, Shout out sa mga nonchalant dyan. Sa mga OA at nonchalant dyan. Parang tulak sa category ng OA. Diba? Di ba, sir? Kasi At gusto ni bigay. Lord, diba? Ma-enjoy. Yes. Enjoy natin. Yes, enjoy life. Yan. Marami tayo mga wisdom Lord. na Amen. narinig at natutunan sa gabing ito. Thank you so much. Kay Miss Yeah. Yeah, Kay. thank you very much po. Full of insights and ang daming Glory to God. takeaways. Yeah. Glory to Glory God. to God. Po. So, ayan, excited na ang bawat isa dahil umabot na tayo ng Oo. 2.1 million. Joke lang. Viewers. Mag-raffle na, Wow. no? Pa-raffle tayo. And before Yan. So, habang Bubunot. bubunot si Miss Kay at saka si Sir Robin, announce lang po natin na meron po tayong Children Ministry Teachers Training sa April 13, 2024, Saturday, 8 a.m. to 4 p.m. sa Hulugan. Tama po bang pagpo-pronounce? Hulugan, Conservative Conservative Baptist Church. Church. Wow. Ayan. Sa Tansa, Cavite po. Wow, So, sa if you Tansa, are Cavite. free and malapit po kayo dyan, you can Yes. join. You can Yes. send your teachers. Mm-mm. Marami po tayong mapag-aaralan. Mapupulot ng karunungan that we Yes. can apply sa ating pagtuturo, especially sa Sunday school. Yeah. Yes. At ang registration po natin dyan ay 100 pesos only with handouts na po yan. Yes. And Wow. certificate. So, please, kung gusto nyo pong mag-join sa amin, pwede nyo po kami i-hit up ng message sa ating Facebook page. So, ayan po. Nakabunot na po Nakabunot na po Yeah. si Sister Okay, Kay. ang unang panalo sa ating Una raffle from draw. 5 winners. Sister-in-law ko ata to. Hi, shoutout sa sister-in-law ko. Walang ano yan, walang daya. We do it right. Yes, we do it Si right. Miss Ezra Argille. Wow. Meron po kayong fruits and CCE. Please, send us a message po to claim your Opo. prizes po. Yan, please po, please do Within it. Ito rin, wala 24 rin itong ano. Why po ba yan? Wala rin itong ano, Daya, do it right. Right. And we did Okay, it bago right. tayong hashtag, do it right. Okay. Oo, may wisdom talaga kayo. Miss Melais Yun. Estrada Abanyo. Claim nyo na po kasi fruits po ang ating Okay. Healthy yan. Fruits And the and third- CEC book. Yeah, Ayan, the ang third ating one. third winner ay... Congratulations. Kapatid mo ba? Congrats po kay Christina Herbacio. Wow! Christina! Ayan, next Ikaw, po. teacher Push Christina. tayo. The Who. Sino kaya? Wala. Sino kaya? Pangilan na po ito? Pang-apat. Pang-apat na. Pang-apat na mabubunot. Oh, sakto po dahil pang Miss Universe ang tanong ni Kuya Cornel. Congrats Oh, po. ayan po. Congratulations. Fruits and CC book. Tama-tama, summer, no? Uso yung mga prutas ngayon na kagaya ng mangga. And last,
po. Yan, si Miss Kay. Si Ayan. Miss Lita Ferrer. Wow. Wow. Congrats po. Ayan. Don't Congratulations forget po. po to send us a message with the raffle winner, your name, your number, Address. and address po. Ayan. So Within much. 24 hours po, kailangan po ay makapag-message na kayo or else mapo-forfeit po ang inyong pagkapanalo. Sayang naman po Sayang. yung ating, yung sinisibok, grabe po, matutulungan po talaga kayo niyan sa inyo pong children's ministry, no, sa pag-handle po natin ng mga kids sa ating ministry, no. And thank you so much. Thank you po. Thank you very Sa much. bawat pag-share ng aming live, sa pagko-comment, sa pag-interact sa amin, and we hope and pray na kayo po ay madami ring naging takeaways and nagkaroon din po tayo ng enlightenment, no? At may the Lord grant us wisdom. Wisdom. See you on the next CC Live. Yeah. Hashtag Values Education for the next generation. God bless. Na to sa ating YouTube. Yes, Channel. po. Thank you so much. Share and Yes, like. thank you so much. Bye-bye po. Thank Thank you you so very much much. po. Thank you Thank very you so much. much.